Good morning sa lahat. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 29 June 2024. Isang araw na lang, July na. Nandito tayo sa aklat ng Jeremiah chapter 44. Ang pahayag ni Yahweh sa mga Hudyo sa Ehipto. Pakisabayan ako ng basa guys para pareho tayo dito matuto. Jeremiah chapter 44 verse 1. Si Jeremiah ay kinausap ni Yahweh tungkol sa mga Hudyong naninirahan sa Ehipto, sa Migdol, sa Taphnes, sa Memphis, at sa lupain ng Patros. Verse 2, ito ang kanyang sinabi. Nakita ninyo ang kapahamakang nangyari sa Jerusalem at sa mga lungsod ng Juda. Ngayon ay wasak na ang mga ito at wala nang naninirahan doon. Verse 3, ginawa ko ito dahil sa kasamaan nila, nagsunog sila ng insenso at naglingkod sa mga Diyos na hindi nila nakikilala. Maging kayo o ng inyong mga ninuno. Huwag talaga sumamba sa mga Diyos-Diyosan guys. Para hindi na po tayo parusahan ni Father God. Okay. Verse 4, nadadamay kasi. Tingnan mo, hindi naman lahat na sumasamba sa Diyos-Diyosan pero talagang sinusunog ni Father God yun. Winasak talaga niya. Okay, verse 4. Gayunman, patuloy kong sinugo sa inyo ang aking mga lingkod na propeta. Sinabi nila sa inyo, huwag ninyong gawin ang kasuklam-suklam na bagay na iyan. Verse 5, subalit hindi sila nakinig, hindi nila pinagsisihan at tinalikuran ang kanilang kasamaan at patuloy rin silang nagsunog ng handog sa mga Diyos-Diyosan. Bakit ko nasabing hindi lahat sumamba sa Diyos-Diyosan guys? Katulad ito si Jeremiah. Hindi naman siya sumamba sa Diyos-Diyosan, nakakausap nga niya si Yahweh, diba? Pero bakit buong Jerusalem talaga ang winawasak ni Father God. So, ibig sabihin, lahat napaparusahan kahit na hindi ka makasalanan. Okay, ulitin ko. Verse 5, subalit, hindi sila nakinig, hindi nila pinagsisihan at tinalakaran ang kanilang kasamaan at patuloy rin silang nagsunog ng handog sa mga Diyos-Diyosan. Verse 6, napuot ako sa kanila kaya winasak ko ang kanilang mga lungsod hanggang ngayon. Verse 7, ngayon ngay sinasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang Diyos ng Israel. Father God, huwag naman hanggang ngayon, ibang generation na kami. O diba? Jeremiah chapter 44 verse 7, ngayon ngay sinasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang Diyos ng Israel. Bakit ninyo ginawa ang kasamaang ito? Nais ba ninyong mamatay ang mga lalaki at babae, mga bata at sanggol? Nais ba ninyong lubusang maubos ang mga taga-Juda? Verse 8, bakit ninyo ako ginagalit? Sa pamagitan ng inyong pagsamba at pagsunog ng handog sa mga Diyos-Diyosan sa Ehipto na inyong tinatahanan, winawasak ninyo ang inyong sarili at kayo'y magiging tampulan ng paghamak at pagsumpa ng lahat ng bansa. Ayan na, lahat ng bansa na. sila lang doon sa tapos lahat na ng bansa ang Okay, winawasak ninyo ang inyong sarili at kayo magiging tampulan ng paghamak at pagsumpa ng lahat ng bansa. Verse 9, nakalimutan na ba ninyo ang kasamang ginawa ng inyong mga ninuno, ng mga hari at ng kanilang mga asawa, ang mga ginawa ninyo at ang inyong mga asawa sa lupain ng Juda at sa mga lansangan ng Jerusalem? Verse 10, hanggang ngayon hindi kayo nagpapakumbaba o natatakot man. Hindi sumusunod sa aking utos at mga tuntuning ibinigay sa inyo at sa inyong mga magulang. Verse 11, kaya akong si Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel, ang nagsasabi, nakapagpasya na akong kayo ipadalhan ng kapahamakan upang wakasan na ang buong Juda. Verse 12, paparusahan ko rin ang mga nalabi sa Juda na nagpumilit na manirahan sa Ehipto. Doon nila sasapitin ang kanilang wakas, ang iba'y mamamatay sa digmaan, sa gutom naman ang iba. Dakila't hamak ay sama-samang mamamatay sa labanan, sa gutom o sa salot.
At pagtatawanan, pandidirihan, hahamakin at susumpain. Verse 13, ang lupit naman, Father God. Kaya nga lagi kong sinasabi sa inyo, ang lupit ng parusa talaga nung araw. Verse 13, paparusahan ko ang mga nakatira sa Ehipto tulad ng ginawa kong parusa sa mga taga-Jerusalem. Ito'y sa pamamagitan ng digmaan, tagutom at salot. Verse 14, ang mga nalabi sa Juda ay nagpunta upang manirahan sa Ehipto at nagtitiwala silang makabalik upang muling manirahan sa Juda. Ngunit hindi na sila makakabalik, isa man sa kanila'y walang mabubuhay o makakatakas. Verse 15, ang lahat ng kalalakihang naroon na nakakaalam na ang kanilang mga asawa ay nagsusunog ng handog sa ibang Diyos. Gayon din ang mga kababaihang nakatayo sa malapit at lahat ng naninirahan sa Patros, sakop ng Ehipto, ay nagsabi kay Jeremias. Verse 16, hindi namin papakinggan ang sinasabi mo sa amin sa pangalan ni Yahweh. Verse 17, sa halip gagawin namin ang lahat ng aming ipinangako sa aming sarili. Magsunog kami ng handog sa reyna ng kalangitan, mag-aalay kami ng handog na alak para sa kanya, gaya ng ginagawa ng aming mga ninuno, mga hari at mga pinuno, at gaya ng ginawa namin sa mga lungsod ng Juda at sa mga lansangan sa Jerusalem. Noon ay sagana kami sa pagkain, payapa kami at walang anumang kapahamakang dumating sa amin. Verse 18, ngunit simula nang ihinto namin ang pagsusunog ng handog sa reyna ng kalangitan at ang pag-aalay ng handog na alak sa kanya, dumanas kami ng matinding paghihirap, marami sa amin ang nasawi sa digmaan at gutom. Yan nga yung sinasabi ko sa inyo, guys. Ano kasi, yung tao kasi, pagka may hiniling siya doon sa ano na yun at ibinigay sa kanya, syempre, yun na yung kanyang parang ano na siya, guys, parang siya na yung tinitingala niya. Kasi yun ang nakapagbigay sa kanya ng kaginhawaan. Pero ayaw kasi ni Father God yung ganun. So, saan ba kayo talaga? Ayaw ni Father God ng ano. Pero, kaya kita mo naman, ang lupit talaga ng ano ni Father God. Eh, dito nga naman, sa inaano nila, sinasabi nila, na nakakamit nila yung gusto nila, guys. Kaya isa pa siguro yan, kaya sila pumunta sa ibang Diyos-Diyosan. Verse 18, ulitin ko lang, ngunit simula nang ihinto namin ang pagsusunog ng handog sa reyna ng kalangitan at ang pag-aalay ng handog na alak, sa kanya dumanas kami ng matinding paghihirap, marami sa amin ang nasawi sa digmaan at sa gutom. Kasi yung mga ninuno din natin nung araw, guys, tayo sa Pilipinas, di ba mayroon tayong mga yung mga bathala natin, yung mga sinasambat ng mga ninuno natin. So, di mo talaga maiwasan yan. Pero yun nga, wag naman kayo sumamba kasi pati yung mga kami na hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, nadadamay sa parusa kasi pangkalahatan siya kung magparusa, guys, si Father God. Verse 19, at sumagot ang mga babae, pinausukan namin ng insenso ang reyna ng kalangitan at kami naghahandog ng alak sa kanya. Alam ng aming mga asawa na gumagawa kami ng mga tinapay na inukita ng larawan niya. Nag-alay din kami ng alak na handog sa kanya. Verse 20, kaya sumagot si Jeremiah sa lahat ng mga nagsabi sa kanya nito. Verse 21, hindi nakakalimutan ni Yahweh ang mga sinunog ninyong handog sa mga lungsod ng Juda at sa mga lansangan ng Jerusalem. Kayo at ang inyong mga ninuno, mga hari, mga pinuno, at lahat ng nasa lupain. Verse 22, umabot na sa sukdula ng inyong kasamaan, kaya winasak ni Yahweh ang inyong lupain. Verse 23, dumating sa inyo ang kapahamakang ito sapagkat nagsunog kayo ng mga handog na ito at iyan ay kasalanan kay Yahweh. Hindi rin ninyo sinunod si Yahweh o tinupad ang kanyang mga utos at tuntunin. Verse 24, sinabi pa ni Jeremiah sa mga tao, pakinggan ninyo ang pahayag ni Yahweh, lahat kayong taga-Juda na nakatira sa Ehipto. Ito'y mga mensahe ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel. Verse 25, kayo at ang inyong mga asawang babae ay nagsabi ng ganito, gagawin namin ang aming ipinangako, magsunog kami ng mga handog sa reyna ng kalangitan at mag-aalay ng handog ng alak sa kanya. Patunayan ninyo at tuparin ang inyong mga ipinangako. Verse 26, ngunit
Pakinggan ninyo ang sabi ng Panginoong Yahweh, kayong taga-Juda na naninirahan sa Ehipto, isinusumpa ko sa aking dakilang pangalan na ang pangalan ko ay hindi muling sasambitin ng mga taga-Juda. Hindi ko na ipapahintulot na gamitin ang aking pangalan sa panunumpa sa lupain ng Ehipto. Verse 27, magbabantay ako upang padalhan kayo ng kasamaan at hindi kabutihan. Lahat ng lalaking Juda na nasa Ehipto ay mamamatay sa digmaan at sa gutom hanggang maubos silang lahat. Verse 28. Ayun. So, hindi na natin sila naabutan, guys, diba? Patayin silang lahat. So, tayong generation, hindi na tayo dapat dadanas ng ganyang gira at tagutom. Kaya mamamatay sa digmaan at sa gutom hanggang maubos silang lahat. So, naubos na sila, guys. Kaya ibang generation na tayo. Lagi kong sinasabi sa inyo. Verse 28, pagkatapos noon, saka mapapatunayan ng lahat ng nalabi sa Juda na naninirahan sa Ehipto kung kaninong salita ang natupad, ang sa kanila o ang sa akin. Verse 29, ito ang palatandang ibibigay ko sa inyo na kayo'y aking paparusahan sa lugar na ito upang malaman ninyo na magaganap nga ang kasamaang sinalita ko laban sa inyo. Jeremiah chapter 44 verse 30. Ito ay mga salita ni Yahweh sa Faraon, Hofra, hari sa Ehipto, ay ibibigay ko sa kanyang mga kaaway na nagnanais pumatay sa kanya katulad ng ginawa ko kay Haring Sidikiyas ng Juda na ibinigay ko kay Haring Nebukadnezar na kaaway niya at nais siyang patayin. Father God, bakit ganun ang parusa? Ay, puro naman kamatayan. Kawawa naman sila. Okay, Jeremiah chapter 45, ang pangako ni Yahweh kay Baruk. Jeremiah chapter 45 verse 1, ang ika-4 na taon ng paghahari sa Juda ni Jehoiakim, anak ni Josias, kinausap ni Jeremiah si Baruk na anak ni Nerias. Isinulat naman nito ang lahat ng idinikta ng propeta. Verse 2, Baruk, ito ang sinasabi sa iyo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Verse 3, sinabi mo sa akin na kahabag-habag ka sapagkat dinagdagan ni Yahweh ang iyong paghihirap, pinadalhan ka niya ng kalungkutan, pagod ka na sa pagdaing at wala kang kapahingahan. Verse 4, subalit pinapasabi sa iyo ni Yahweh, winawasa ko ang aking itinayo at ibinubunot ko ang aking itinanim, gagawin ko ito sa buong daigdig. Anak ko po, buong daigdig, guys, kasama tayo. Verse 5, huwag mo nang hangaring makamit ang mga dakilang bagay sapagkat padadalhan ko ng kapahamakan ang lahat. Gayon man ipinapangako kong iingatan ko ang iyong buhay saan ka man pumunta, akong si Yahweh ang may sabi nito. Ayun na, hanggang dito na lang, guys. Bukas na itong chapter 46. Ay nako, Father God, nawa tigilan na po yung tigmaan niya na parusa at saka yung tagutom. Bye everyone, God bless.